Bago ngayong gabi, pinaghahanda na ni Senate President Cheese Escudero ang mga opisina ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa direktiba ni Escudero, magsisilbing clerk of court ang Senate Secretary na siyang tutulong sa presiding officer sa pangangasiwa sa impeachment court. Tatayong Deputy Clerk ang Senate Legal Counsel at Deputy Secretary for Legislation. Sila ang maghahanda ng mga subpoena, writ, summon, orders, resolutions, decisions at iba pang legal instruments. Ang Senate Sergeant-at-Arms naman ang maghahain ng summons at subpoenas sa utos ng presiding officer o clerk of court. May bisa ang kautusan hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial ng bise, maliban kung ito ay babawiin o maaamyendahan. Iimbestigahan ng DILG ang pagdaan ng convoy umano ni PNP Chief Romel Marbil sa EDSA busway kahapon. Paliwanag naman ni Marbil, may emergency meeting sa Camp Crame ang convoy pero mailap siya sa tanong kung siya nga ba ang sakay nito. May report si Joseph Moro. Sa pagdaan ng sasakyang ito sa EDSA busway kagabi, tinanong ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC kung sino ang sakay ng sinitang convoy. Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Pero kanina sa panayam ng Super Radio DZBB, ito ang tugon ni PNP Chief Romel Marbil. Okay, categorical lang general, it was your convoy. Ang sasabi ko, wala na po kaming because ang plate number po kasi nalabas. Okay. I will not say kasi nalabas po yung plate number. Inulit din niya ang di dapat aniya pagsasapubliko ng plaka. Let's come up with a protocol kasi hindi ka pwede maglabas ng plate number. That's a privacy po. Hindi ka dapat magpahiya. Wala naman pong pinatay ito, but of course, di ba? Hindi pahayaan itong paggamit ng kaya nga emergency eh. Pero dati nang sinabi ng SAIC na ang pag-video at pagsasapubliko ng operasyon ay para matiyak na walang pag-abusong nagaganap. Ang PNP ayaw ding sabihin kung sino ang nasa convoy maliban sa senior PNP officers raw ang lula nito. Sa paninita, idinahilan din ng tauhan kung bakit dumaan sa busway ang convoy at nangakong babalik para magpatiket. Sa PNP to eh. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordination. Pero sinabi ni Marbil sa interview na papunta raw ang convoy sa isang emergency meeting sa Camp Crame. Yung po meeting because there's an operation last night that the SLG will tell you kung ano po yung accomplishment last night. So, there's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicremulla na ipinatawag niya si Marbil pero I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Iimbestigahan daw nila ang nangyari. Sa memorandum ng Department of Transportation sa MMDA, 5 pinakamatataas na opisyal lamang ng gobyerno ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Bukod sa mga otorisadong bus, pwede rin sa busway ang on-duty na ambulansya, fire trucks at PNP vehicles. Pati na yung mga service vehicle para sa EDSA busway project. Hinihingan pa namin ng pahayag si Transportation Secretary Vince Dizon kaugnay sa insidente, pero kahapon may babala siya. It's illegal to use the busway. It's illegal. So don't do it. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinidnap at pinutulan pa ng dulo ng daliri ang isang binatilyong Chinese student. Isa sa tinitingnang motibo sa pagdukot ang dati umanong pagkakasangkot ng kanyang ama sa Pogo. May report si June Veneracion. Nakapajama raw at nakatayo sa Macapagal Avenue sa Parañaque ang 14 anyos na estudyanteng Chinese nang matagpuan ng mga otoridad. May benda rin ang kanyang kamay. Ayon sa PNP at DILG, kinidnap siya noong February 20 paglabas ng eskwelahan sa Taguig. Kalaunan, ang driver na sumundo sa kanya natagpo ang patay sa loob ng isa pang sasakyan sa Bulacan. $20 million ang unang hininging ransom ng mga kidnapper, pero kalaunay ibinaba ito sa $1 million. Kahapon, nasundan daw ng mga pulis ang grupo ng mga kidnapper, kaya nagkahabulan hanggang sa inabandona ng mga kidnapper ang binatilyo. Nang dalhin ng mga pulis ang binatilyo sa kanyang ama, agad napatingin ang ama sa isang kamay ng kanyang anak.
May benda ito dahil pinutol ng mga kidnapper ang dulo ng kanyang hinliliit para takutin ang kanyang mga magulang. Nakita na yung bata ay pinutulan ng daliri mula sa kanan. Kanan, mula dito sa dulo. Wala raw binayarang ransom ang pamilya ng biktima ayon sa PNP at DILG. Ang tinutumbok po natin dito, yung kanyang involvement po dati sa Pogo. Tinitingnan din po yung anggulo natin ng Chinese versus Chinese. May isang anggulo pa ang iniimbestigahan ng PNP na may kinalaman sa negosyo ng pamilya ng biktima. Ang ama raw ng bata ay may tuturing na big time sa larangan ng e-selling. Isa rin sa mga tinitignang person of interest ang lalaking Chinese na harapang binaril ang kapwa Chinese sa loob ng isang restaurant noong nakarang taon. Posible raw na may ugnayan siya sa sindikatong galing sa Pogo operations. We are definite na ang sindikato na nasa likod ng kidnapping ay former operators ng Pogo din. Ang driver na sumundo sa biktima may ugnayan daw umano sa Pogo ayon sa anti-crime advocate na si Teresita Angsi. Because the driver used to work in a very big Pogo business in Clark. Opo. And the driver has been with them for only 1 month. Ayon sa PNP anti-kidnapping group, 8 kaso ito ng kidnapping ngayong taon. 5 raw ang naresolba na at 3 ang iniimbestigahan pa. Karamihan daw sa mga kaso ay konektado sa pagpapatigil ng operasyon ng Pogo. Iniutos si Pangulong Bongbong Marcos na tugisin ang mga sindikatong nasa likod ng mga kaso ng kidnapping sa bansa. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula sa 58 pesos, magiging 49 pesos kada kilo na lang ang maximum suggested retail price ng imported na bigas simula sa March 1. Ayon sa Agriculture Department, ito ang unang pagkakataon na bababa ito sa 50 peso mark. Pero ipatutupad lang yan sa Metro Manila at iba pang key cities at urban centers. Ayon kay Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mas mababa na kasi sa maximum SRP ang imported rice sa maraming probinsya. Tinitingnan pa raw nila kung kaya pa itong pababain. Posible pang umabot hanggang Marso ang amihan season ayon sa Pag-asa. Ang Health Department patuloy ang paalala sa publiko para makaiwas sa mga sakit na karaniwang nakukuha pag malamig ang panahon. Yan ang Fit Track Report ni Mariz Umali. Inabutan naming nagre-relax ang magkapitbahay na senior citizen na sina Nanay Aurora at Nanay Marisa. Ninanamnam daw nila ang preskong hangin sa hapon. Pero paggabi, iniinda naman daw nila ang lamig ng panahon. Kumikirot ang paa ko pag malamig. Yun, maano mo yung kirot ng tuhod ko. Ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang hanging amihan. We're looking at possibility of first hanggang second week ng March o baka mag-extend pa na hanggang third week of March. Kaya ang DOH pinag-iingat ang publiko sa iba't ibang mga sakit tuwing malamig ang panahon. Yung may comorbidity or may ibang sakit, sila yung pwedeng ma-ospital, maging secondary bacterial infection, pwedeng maging pneumonia, pwedeng ikamatay kung may edad na at may ibang komplikasyon. Base sa surveillance ng Department of Health, bumaba ng 40% ang bilang na may influenza-like illness o malatrangkasong sakit sa bansa mula January 1 hanggang February 15, 2025 na nasa 17,535 cases na lang kumpara sa 29,225 cases sa parehong panahon noong 2024. Keep yourself healthy and disiplina sa katawan. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. limang araw bago ang eleksyon, nasa 48.5 milyon na balota na ang naimprenta ng COMELEC. Ang mga tumatakbo naman sa pagkasenador tuloy sa panunuyo ng mga botante. May report si JP Soriano. Laban sa smugglers at hoarders ang pangako ni Ariel Quirubin sa isang palengke sa Quezon City. Kasama niya si Congressman Bonifacio Busita na idiniin ang suporta sa mga magsasaka. Nakipagdialogo naman tungkol sa mahal na bilihin sa Batangas si Senator Francis Tolentino. Habang sa Cavite kinilala ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng barangay officials. Nag-ikot din sa ilang palengke sa Batangas si Benhur Abalos. Paghahatid ng tulong sa mga mangingisda ang inihayag ni Bam Aquino sa Calamba, Laguna. Pagpapabilis sa benepisyo ng senior ang isinulong ni Senator Bong Revilla sa Maynila.
Health workers at nutrition scholars ang binisita ni Senator Pia Cayetano sa Lapu-Lapu, Cebu. Dumalo sa founding anniversary ng isang komunidad sa Pasig kahapon si Leody de Guzman. Dumalo si Senator Bato de la Rosa sa Assembly ng Philippine Councilors League sa Cebu. Pag-face out sa jeepney modernization ang tinalakay ni Modi Floranda sa mga tsuper sa Pampanga. Sa QC, pinasalamatan ni Senator Bongo ang local leaders sa paglapit ng serbisyo sa taong bayan. Ibinida naman ni Gringo Honasan ang kanyang sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng mag-ikot sa Cavite. Kahapon binigyang diin ni Ping Lacson sa Cavite ang papel ng pulisya kontra droga. Subsidiya para sa minimum wage earners ang isinulong ni Senadora Amy Marcos sa Nueva Ecija. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas ang Social Weather Station sa SWS ng panibagong voter preference survey para sa senador. May report si Tina Panganiban Perez. Sa Social Weather Station isang advisory at research consultancy group, lumabas na kasama sa top 12 na posibleng mananalo sa eleksyon 2025 sina Congressman Erwin Tulfo, Senators Bongo at Lito Lapid, dating Senate President Tito Soto, broadcaster na si Ben Tulfo, Senators Ramon Bong Revilla at Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay, at TV host na si Willie Revillame. Isinagawa ang Strat-based SWS February 2025 National Survey noong February 15 hanggang 19, 2025. Ginawa ang survey bago ilabas ng COMELEC ang Resolution 11.11.7 na naglalatag ng karagdagang alituntunin para mas mabantayan ang mga survey at mga nasa likod nito. Kaya ayon sa COMELEC, hindi raw sakop ang survey ng bagong mga alituntunin. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 registered voters sa buong bansa. Mayroon itong plus-minus 2.31% na error margin. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila ginawang dartboard ang isang aso sa Murcia, Negros Occidental matapos siyang panain ng 5 beses. Kwento ng may-ari, nakatusok pa ang 5 pana sa asong si TikTok at may tali ng alambre sa leeg nang matagpuan nila noong Lunes. Sa tulong ng isang animal welfare group, nadala si TikTok sa veterinary clinic. Nagbayanihan online ang ilang animal rights welfare para makalikom ng pera para maoperahan ito. Tingin ng Murcia Police, posibleng napagtripa ng aso. Aabot sa 235,000 pesos ang kabuuang pabuya ng LGU at iba't ibang grupo sa makapagtuturo sa mga pumana sa aso. Handa namang magdagdag ng reward money ang kapuso actress na si Carla Abellana. Sa gitna nito, pinag-iingat ang publiko laban sa mga nagpapanggap na NGO na nanghihingi ng donasyon para kay TikTok. John Karuhatan, will you be my wife? Everything About My Wife, showing na sa mahigit 200 sinihan sa bansa. Remake yan ng hit Korean movie starring real and real-life couple Dennis Trillo at Jeneline Mercado with Sam Milby. Excited kami na mapanood ng mga tao. May mga moments na may iyak, may mga moments na marirealize nila, uy, nangyari na sa akin to. Ang sarap na nakita yung dynamics nila. Ideal relationship sila. All out ang support sa kanila ng GMA Network executives. Rom-com queen si Jen and si Dennis, na-discover ko rom-com king na rin siya sa kanyang mga TikTok, di ba? Nandito pa si Sam Milby. It's a complete package. Primetime Queen Marian Rivera, isa sa mga awardee ng People of the Year 2025 ng Stargate People Asia Magazine. Sobrang grateful talaga ako. Para sa fans na naghihintay ng susunod niyang project. Definitely babalik ako sa Primetime. And then movie, definitely this year din. Okay. Korean actress Song Hye Kyo stunning bilang cover ng Vogue Hong Kong. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.